unahin na natin, partner, nasa linya na natin ang Director po ng Systems and Productivity Improvement Bureau ng Department of Budget and Management o DBM. Oo, at yun ay yung pag-uusapan natin, yung right sizing. Nandun si Director Makaspak kasi nung Consultative Assembly ng Senate tungkol dito sa Government Right Sizing Bill para malaman natin kung para mas malinaw. Ito, oo, lalo na ilang milyon na ba yung nagtatrabaho sa gobyerno, hindi ba? At yun nga ang tanong din, makakatipid ba? At yun bang objective yung makatipid ang gobyerno? Yan, nasa linya na po natin. Magandang umaga po, Director, and welcome po sa Super Radio DCWB. Good morning, sir. Naka-zoom si Director Makaspak. Kasama niyang umattend dun sa consultative meeting si Undersecretary Wilford ng DBM. Yan. Inaayos lang po natin yung ating signal. Ayan. Si Director Makaspak ang ating makakausap muli tungkol po doon sa Government Right Sizing Bill, National Government Right Sizing Bill. So yung may mga dito sa panukalang batas na ito, i-delegate ang kapangyarihan sa Pangulo para i-right size niya ang gobyerno at gawing optimal daw yung government bureaucracy. Ano ba yung optimal? Good morning po sa inyo, Director Makaspak. Magandang umaga po, Director. Baka po yung inyong microphone. Nasa Zoom din siya. So, yung mga nasa Facebook natin, mga Facebookers. Naka-on naman yung ating console. Naka-on naman. Magandang umaga po. Ayan. Yan. Good morning po. Good morning po, Director John Aris Makaspak. Sir. Magandang umaga po at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, good morning po. Mauna na ako magtanong, partner. Go ahead, partner. Director Makaspak, kanina may pasakali na ho kami dun sa National Government Right Sizing Bill at ang kako nga po ang pangunahing parang primary agency na nagsusulong nito ang Department of Budget and Management. Una, sir, paki-explain nga po ito. Ano ba itong right sizing? Pagka right sizing sa gobyerno, ano ho ba ang kahulugan nito? Meron ho ba automatic na bubuwaging ahensya o magtatanggalan ho ba sa gobyerno? Okay po. Tama po yung sinabi ninyo na ang Department of Budget and Management o DBM ang isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nagsusulong ng National Government Right Sizing Program. Yung NGRP po ay isang reforma na isinusulong sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos na naglalayo na palakasin ang kapasidad ng gobyerno na gampanan ng mga tungkulin at magbigay ng mahusay na serbisyo sa publiko. Ang programa po ay tutulong sa gobyerno na gawing mas simple at epektibo ang operasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga organizational structure at manpower complement ng mga ahensya na covered ng right sizing program. Layunin din po ng programa na palakasin ang mga sektor o ahensya ng gobyerno na nangangailangan ng suporta at maglaan ng mas angkop na pondo para sa mga ahensya at sektor po na ito at tanggalin ang mga hindi na kailangan na gawain ng mga programa o proyekto o ito po yung tinatawag natin ng mga redundant o duplicative o hindi na kailangan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mabawasan ang mga nasasayang na pondo sa pamahalaan. So sa madaling salita, layunin po ng programa na mas gawing efficient at maayos ang operasyon ng gobyerno para mas maging epektibo ang allocation ng resources at mapabuti ang serbisyo sa mga mamamayan. Opo. Director, go ahead po. Go ahead. Patungkol naman po dun sa katanungan ninyo, meron ng mga mabubuwag na mga ahensya o mga matatanggal sa pwesto ng mga empleyado ng gobyerno. Yung right sizing po, hindi naman po agad nangangahulugan na magbabawas tayo ng mga tao sa pamahalaan. Ang sabi ko nga po kanina, yung layunin natin dito ay magkaroon ng isang gobyerno na may tama at angkop na laki para sa pangangailangan at serbisyo at benepisyo na inaasahan ng mamamayan. Sa makatwid, hindi lamang po ito nangangahulugan ng pag-abolish ng mga ahensya o posisyon sa gobyerno. Ngunit maaari din pong magkaroon ng karagdagang mga tao sa mga partikular na sektor at mga ahensyang nangangailangan na mas palakasin pa po natin. Sa ilalim po ng NGRP, may gagawing malawakang pagsusuri ng mga mandato, mga sistema, ng mga proseso, proyekto at programa ng pamahalaan upang matiyak po natin na ang mga aksyon na ipapatupad kabilang ang paglikha ng mga ahensya o opisina ay magpo-focus sa mga
pangunahing tungkulin at serbisyong pampubliko ng gobyerno upang mabawasan o alisin yung mga tinatawag po natin na unnecessary Opo. o duplicative na gawain at hindi na kailangan pag-uulit ng mga tungkulin sa mga ahensya ng gobyerno. Opo. Director, kasi marami mga nagtatanong, ano po yung mga agencies na maapektuhan? Pati kanina po may binanggit kayo, yung mga programa at proyekto na posibleng tanggalin. May mga natukoy na ho ba? Para may delay lang tayo ng audio natin. Director, opo. Director? Opo. Opo. Well, sa ngayon wala pa po tayong listahan, no, ng mga ahensya na mabubuwag. Katulad po ng sinabi ko kanina, magkakaroon po tayong ng malawakang pagsusuri sa mga mandato, sistema at proseso ng gobyerno. So dito po titingnan po natin yung mga ahensya ng gobyerno na meron ng obsolete functions o merong mga duplicative functions, kasi hindi naman po kaila sa atin na merong mga ahensya ng gobyerno minsan ginagawa ng isang ahensya, ginagawa din ng isang ahensya. So nagiging costly po yun on the part of the government. So we intend to streamline yung proseso po natin, i-delineate clearly which agencies should perform what functions. So yun po yung layunin ng right-sizing program. At this juncture, we cannot yet tell kung ano po yung mga bubuwagin na ahensya, ano po yung mga i-create, ano po yung i-merge. Depende po ito sa malawakang pagsusuri na gagawin po natin sa Meron po ba kayong deadline? Kasi kung di po kami nagkakamali, priority po ito ni President Bongbong Marcos. At yun nga po, sa Kamara, nakapasa na po ito sa Senado, pinag-uusapan po ngayon. So, kumbaga sa administration po ng Marcos Jr., 3 years na po ang lumipas. So, meron po ba kayong deadline kung kailan po matatapos yung mga pag-aaral po regarding po sa right sizing? Yung layunin po natin, sana maipasa yung National Government Right-Sizing Program, particularly yung batas po na mag-i-institutionalize po neto sa Kongreso po na ito. Kaya nga po yan ay minamadali na sa Senado. With regard po dun sa timeline, I think nabanggit po ng Senate President na maglalagay sila ng sunset provision. Yung sunset provision po na to, ito yung duration kung saan i-implement yung programa. Kasi yung sa ilalim po ng program, magkakaroon ng kapangyarihan ang Pangulo na ayusin yung bureaucracia, particularly yung ehekutibo. So, meron pong sunset clause yun. So, I think yung initial na identify po nila ay 3 years. So, within the 3-year duration, i-implement po natin yung right-sizing program. Sa ngayon po, meron na po kaming mga nagawa na pangunang mga pag-aaral patungkol po sa mga sektor at ahensya ng gobyerno. At meron din po kaming nagawa na cost-benefit analysis noong nakaraang taon sa Department of Budget and Management. At sa ngayon po ay meron kaming technical assistance na ini-implement galing sa Asian Development Bank at covered po lahat ng sektor ng pamahalaan dito. So inaasahan po namin na ngayong taon ay lalabas yung resulta ng pag-aaral na ginagawa ng mga ng DBM in partnership with Asian Development Bank. Actually, Director Makaspak, yan yung concern ni Senator Sherwin Gatchalian. Nandun ho kayo, di ba, nung consultative meeting ng isang araw sa Senate, Tuesday or Wednesday. Ang sabi niya, parang suntok sa buwan itong right sizing bill kasi una hinihingi ang kapangyarihan para sa Pangulo para magsagawa ng right sizing. Pero until now, kagaya ng sabi ho ninyo, wala pang na-identify na agencies to be right sized. So paano mo bibigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na hindi pa alam kung saan gagamitin, kung paano gagamitin. So, sabi niya walang impact study, walang cost-benefit analysis. So, since walang ma-identify pang agencies to be right-sized o bubuogin na emerge, hindi mo matansya magkano bang magiging savings dito, ano magiging pakinabang ng tao. Ano po ang sagot dito ng DBM, Director Makaspak? Yes po. Naintindihan naman po natin yung agam-agam ni Senator Gatchalian kasi kapag magle-legislate ka talagang kailangan naman ng masusing pag-aaral. Lalo na kung kasing lawak ng coverage ng NGRP. Ngunit katulad po ng nasabi ko kanina, yung statement po na walang pag-aaral, walang pagsusuri, meron na pong nagawa na mga previous studies po yung Department of Budget and Management. Ito po ay ginawa noong 2018 to 2020. Nagkaroon din po kami ng cost-benefit analysis from 2023
to 2024. So ngayon po yan ay aming ina-update din based on recent developments. So batid po natin yung mga ganyang agam-agam, pero meron na po mga study rin na nagawa yung DBM at yan po ay aming na-share na rin no sa Senado, particularly nung kami po ay naghahanap ng senador na tutulong sa amin para ma-legislate yung NGRP at maipasya siya sa Kongreso po na ito. So nasabit na rin po namin yan sa Kongreso at base po sa mga instructions ng Senate President during the consultative meeting, amin pong ipapadala din sa DBM yung mga karagdagang mga datos at mga dokumento na kailangan po nila para sa pag-legislate ng NGRP sa Senado. Pero sir, sabi ninyo, meron ng impact study. So meron ng, ano ba, tama ba? Meron ng cost-benefit analysis. So kung meron ganun, meron na ho kayo na-identify kahit paano ng mga agencies at kung magkano yung matitipid. Sa ngayon ho ba meron ng tansya? At saka yun, anong agencies yung target sa ngayon, kung pwede nyo hong banggitin? At magkano yung nakikita ninyo na magiging savings ng gobyerno? Yes po. Actually, pagdating po sa savings, medyo iba kasi yung definition natin ng savings kapag ang pinag-uusapan natin ay budget. Basically, sa gobyerno, meron tayong savings dyan. So, yung NGRP naman po is not necessarily a cost-cutting measure na in-implement natin in the government. No? That's not the primary objective. The main goal here is to have a more efficient allocation of resources. But in the long run, we of course target then for the government to save, since hindi nagagastos sa mga obsolete, yung mga redundant at yung mga duplicating functions and programs ng ilang mga ahensya ng gobyerno. So nabanggit ko po kanina yung cost-benefit analysis na ginawa po noong nakaraang taon. So sa base po sa aming mga assumptions and sa mga data na nakalap po namin, yung implementation po ng NGRP will result in positive gains for the economy and can therefore be seen as a viable undertaking with I think high annual returns at approximately 2.3 billion to 9.8 billion in the first 5 years of its implementation. The actual amount po will vary, depende po dun sa magiging resulta ng study, sa mga ahensya na i-merge, sa mga ahensya na bubuwagin, sa mga ahensya na i-create under the program. So yun po, i-identify po yun kapag tapos na po fully yung study na gagawin ng committee na i-establish po under the right sizing program. Director, linawin ko lang po, no, dito po sa usapin ng right sizing, ano po yung mga sakop? Kasi baka ang iniisip lang po ng ating mga kababayan, yung ehekutibo, kasama rin ho ba yung hudikatura, di ba? At saka yung legislation po, yung Kamara at Senado. Sir, pasensya na yung Okay. listeners. Sa implementation po ng NGRP, naririnig po ba ako? Yes, go ahead, sir. Medyo may delay lang ho. Pag nagtanong kami, meron lang ilang seconds na delay pagka hinihintay Okay po. namin. Sa implementation po ng NGRP, meron po tayong mga covered agencies lang at yung mga hindi rin covered ng program. So kasama po sa excluded sa implementation po ng program yung judiciary at yung legislature. Bakit po? Kasi meron po tayong separation of powers in the system of government that we have in the Philippines. So nire-respeto po natin yung independence ng dalawang branches of the government. Hindi rin po covered yung constitutional commissions, katulad po ng Commission on Audit, yung Commission on Elections, yung Civil Service Commission, including the Office of the Ombudsman, hindi rin po sila covered. Yung local government units, hindi rin po sila mandatorily covered. While these branches, these government institutions are not mandatorily covered, they may implement right-sizing measures and adapt the principles po na nakapaloob under the NGRP. Sa mga positions, hindi naman po lahat ng nasa executive covered din kasi meron tayong mga positions na hindi rin po i-cover dito. Sino po yung mga positions na to? Ito po yung mga teaching and teaching-related positions at yung military and uniformed personnel. Bakit hindi po natin sila kinover? Kasi sa ilalim po ng ating mga existing policies, meron pong particular standards na tayo na sinusundan.
patungkol sa mga position po na to. Halimbawa sa mga teacher, meron na po kasing standard po dyan, yung mga teacher-student ratio. Apo. So yun po ay patuloy pa rin naman pong ini-implement ng DepEd ngayon. So hindi na po natin yan kinover under the program. Sa military and uniformed personnel, ganun din po, no, yung Armed Forces of the Philippines, yung Philippine National Police, yung Bureau of Fire Protection, among other agencies, hindi rin po sila covered ng ating program kasi meron din po mga standards para sa mga position po na yon. Doon sa nabanggit nga po ninyo yan, doon sa consultative meeting isa at si listeners natin, natalakay yung bakit exempted nga daw yung military and uniformed personnel at saka yung mga teachers. Ngayon doon sa teachers, ang binanggit dito ni Senate President Escudero is hindi nga kailangan, pag sinabing right size, diba, ang concept, babawasan yung tao. So, labas tayo doon. Hindi babawasan kasi kulang pa nga tayo ng teachers. Actually, ang kailangan dito, pag rationalize o pag bawas to nung sitwasyon sa education sector kasi meron ng mga principal nakalagay na teaching positions pa rin sila pero hindi naman na sila nagtuturo. Sa mga sundalo naman, sundalo item nila pero pinagbubukas ng gate, pinagdadrive yung mga mga general. Hindi ba, Director Makaspak, yan yung natackle din. So, paano yun? Paano i-correct yung ganong situation? Yan ba ay sa right sizing pa o individual agencies na yung dapat mag-correct sa ganong situation? Opo. Actually, sa mga agencies po, katulad po sa Department of Education, kasi hindi naman lahat po ng empleyado ng DepEd ay mga guro. Meron po tayong mga support services po dyan. So yung mga non-teaching positions, ito po ay covered ng ating programa. No? Ganon din po sa Department of National Defense, sa Department of the Interior and Local Government. Meron mga support services po dyan. Meron mga non-uniformed personnel po sa mga ahensya na yan. Meron mga non-teaching positions din sa DepEd. So ito pong mga position na to covered ng ating right sizing program. So yung teaching, MUP, yung hindi lang po covered. Ngayon, paano natin ma-address yun sa ilalim ng National Government Right Sizing Program? Unang-una, bakit mo ba pinapagawa ng administrative functions yung teacher? Kasi wala kang mga admin positions. So yun po yung mga matatalakay natin at ma-address natin sa National Government Right Sizing Program. Ano ba dapat yung ginagawa ng teacher? Magturo. Bakit mo siya pinapagawa ng mga secretariat services? So yun po, kailangan mag-create ka ng mga position na gagawa ng mga trabaho na to. Ganon din po sa police. Kung kailangan ng isang general ng driver, bakit yung sundalo yung gagawin mong driver? Dapat kapag sundalo ka, nasa field ka. Tama. So, dapat mag-create ka ng driver position. Not necessarily na isang private na sundalo yung gagawin mong driver. Pati po sa mga, katulad po sa mga nabanggit din ni Senator Chis Escudero noong consultative meeting, sa mga kampo, bakit mga sundalo yung ginagawang bantay? Bakit hindi mag-hire ng mga security guard na pwedeng perform ng ganitong function? Tama naman kasi yung mga position po na yon, hindi naman sila intended na maging driver, na maging alalay o maging secretary ng isang opisyal ng gobyerno. Dapat meron kang hire for secretary services, as a personal bodyguard, as driver. So yun po yung ma-address natin sa right sizing program. Ano ba yung mga ginagawa ng mga position na to? Yun po yung dapat natin i-clarify para maiwasan po natin yung tinatawag natin na multiple functions sa isang position. Ayan, sir. Meron na ho ba kayo mababanggit nga na agencies? Ulitin ko yung tanong ko, kung meron kayong agencies ng target for right sizing o nasa radar nyo na. Halimbawa, isa sa mga nabanggit nung consultative meeting for this measure ay yung Department of Agrarian Reform. Kasi, di ba, ilang pong taon na tayo na nag-land reform program o agrarian reform program na pamahagi na nga yung mga lupa. Pero, nandyan pa rin yung agency. Lagi na kasing in-extend yung buhay nung DAR, pero di ba dapat takdaan na ng buhay yan. Anyway, so nasa radar ba yan yung DAR? Yung Optical Media Board yan, nabanggit ni Senator Sherwin Gatchalian. Oo, na tagahabol ng mga namimirata ng CD, wala naman hindi daw usong kasi ngayon. So yung dalawang agencies na yun, nasa radar ho ba? At nakalista? I'm sorry, medyo na gano'n lang. Naglag lang yun. Okay, sorry. Ulitin ko po, Director Makaspak, yun ho bang Department of Agrarian Reform na na-mention doon sa consultative meeting, nasa radar o nakalista na ho ba yan para buwagin, takdaan na, isama sa right sizing at saka yung Optical Media Board na sabi nga ni Senator Sherwin Gatchalian, Isa, no, na hindi na kailangan kasi wala na namang mga pirated CD na hinahabol o hahabulin, pwede nang buwagin yung agency. Sige po.
Nagiging choppy lang po, sorry, hindi ko masyado na-gets. Pero I think you are referring to the initial list of agencies na pwedeng maapektuhan ng right-sizing program. Kung yun po yung katanungan, Opo. nabanggit niyo po yung Department of Agrarian Reform and Optical Media Board. I think yung Optical Media Board, yun yung nabanggit particularly ni Senator Gatchalian. No? Bakit kaya nabanggit yung dalawang ahensya? Primarily because of the obsolescence of their existing functions. Ano po yung ibig sabihin nun? Kailangan pa ba yung mandato na ganito ng isang ahensya? Like in the case of Optical Media Board na point out po ni Senator Gatchalian, yung trabaho niyan, maghanap ng mga namimirata ng CD. Noong araw kasi CD po yung uso, may DVD ka, may VCD ka, doon mo piniplay. Ngayon marami na mga platform tayo, di ba? Na kung saan pwede kang makapanood ng pelikula. So wala na gumagamit ng CD. Wala nang DVD. Kailangan mo pa ba ngayon yung function na yon ng ganung ahensya? Yun po yung actually ko-consider natin in the implementation of the right-sizing program. The obsolescence, the redundancy, and the necessity of the functions of these agencies, including the overlapping functions. Pati po natin sa ahensya, sa mga ahensya ng gobyerno, meron pong mga ganyan. No? Kaya nga po minsan, merong mga agency na kapag merong hinahanapan na output, nagtuturuan sila. Mandato yan ng ganito, mandato yan ng ganito, hindi namin mandato yan. Meron naman nagsasabi na Director, kagaya sa nag-aaway flood sila sa control. jurisdiction. Yes po, tama po yun. Kagaya sa flood control, di ba? Pag andyan na yung baha o magtuturuan, ay hindi project yan ng DNR o DPWH, LUWA o LGU. Yun po yung ating i-address po sa NGRP. Kasama din po dyan, nabanggit nyo rin po yung LGU. Ano ba dapat yung role ng national government? Ano ba yung role ng lower level of government, particularly yung local government units? Kasi mayroong mga mandated functions din po yan sa ilalim ng local government code. Merong mandated function din, yung oversight function ng national government over the LGUs. Kasama po yan sa National Government Right-Sizing Program. Sa ngayon po, sana maintindihan po ninyo na as much as possible, ayaw naming magbanggit ng mga ahensya ng gobyerno na posibleng maapektuhan. Kasi ito naman po ay subject pa sa further study of the Committee on Right-Sizing the Executive Branch. Kasi kapag sinabi mo na posibleng mabuwag yung ganitong ahensya, parang ano yan yung rumor spreads like wildfire. At magkakaroon po yun ng unnecessary panic sa mga empleyado ng mga ahensya na yun na posibleng maapektuhan. At saka yun po yung ina-avoid natin. Hindi lang yun, Director. Yung agency na tinatarget halimbawa buwagin, biglang nagkakaroon ng project. Nabanggit yan doon sa meeting biglang na nagsipag. para ma-justify yung existence. Mag-uumpisa ng project kasi baka buwagin na sila. Diba? Director, Tama po yun. Kaya nga po kami, as much as possible, nililimit po namin yung paglabas ng mga impormasyon. Lalo na yung mga information that are still being verified or validated by the DBM and other government agencies. Kasi nga po ayaw naman nating magkaroon ng unnecessary na anxiety yung mga empleyado ng mga ahensya ng pamahalaan po natin. Opo. Director, before po, laging binabanggit ng DBM na ang pakay po talaga nitong right-sizing bill or right-sizing law ay para i-address or tugunan yung mga vacant plantillas. So far po ba, sir, kumbaga gaano karami yung plantilla positions po? Parang gaano kalaki yung bureaucracy natin for the bang populasyon natin 110 million? Kasi may mga vacant din di ba, Director? Opo. Sa ngayon po wala lang ako ng data ng mga number of positions that we have, including the filled and unfilled positions. Pero para sagutin ko na lang po yung pagsagot po natin sa mga pag-create at pag-fill up po ng position. Kasama din po yan sa i-address po natin sa National Government Right-Sizing Program. Atin po nga alamin yung rason ng mga ahensya kung bakit hindi pa na-fill upan hanggang ngayon yung mga vacant positions. Gayong meron naman ng mga existing na mga position. Ilan ba yung mga kailangan? No? Ang bawat ahensya. Kasi pagkakailangan naman po, madedetermine po natin yon sa kanilang mga mandated functions and responsibilities, including the particular programs and projects that they intend to implement in line with their functions. So atin pong alamin yan sa ilalim din ng right-sizing program at magkakaroon po ng malawakang konsultasyon sa lahat ng mga stakeholders involved, particularly sa mga government agencies concerned under particular sectors.
at dun sa mga public sector unions po, among other stakeholders po na i-consult po natin. Kung napansin niyo po dun sa consultative meeting, napakalawak, no, nung mga napakarami ng mga organizations, ng mga civil service organizations, non-government organizations na in-invite po during the consultative meeting. At ito po ay naglalayong masiguro na yung mga gagawin po natin na hakbang sa ilalim ng National Government Right-Sizing Program ay inclusive. So dapat po marinig lahat ng boses ng mga maapektuhan dito sa program. Director, ako ayoko lang magpakapraning, no, pero ito po bang right sizing, hindi niyo po ba ito nakikita na may posibilidad din na magkaroon ng mga mas marami pang ghost employees? Kasi syempre, 'di ba, may yan nga po, may mga pagbabanta o hindi mapagbabanta, may mga pag-aaral nga po na may mga bubawagin or maaring ilipat sa ibang mga ahensya. Binabantayan nyo rin ho ba? Yun na lang po ang tanong ko. Binabantayan nyo rin po ba itong mga ghost employees? Sa atin po ngayon, may mga sistema po tayo na ini-implement para ma-avoid po yung mga ganyang ghost employees. Unang-una, I think isa po sa mga paraan kung paano po ma-address yung mga ganito ay yung digitalization or yung automation na component din po ng ating right-sizing program. Kasi yung streamline natin ng mga proseso, ng mga sistema, ng mga agencies, nagagawa po yan ngayon sa digital era. Mas madali na nating magawa yung ating mga trabaho through digitalization. So halimbawa, kung yung mga ahensya ng gobyerno, meron na po sila ng mga human resource information system, tapos yung payroll nila automated na rin, mas madali nang ma-address po yung mga problema ng mga ghost employees in the government. So isa po yan sa mga prinsipyo na ating ipatutupad sa ilalim ng right-sizing program, yung pag-digitalize sa mga processes and systems na makaka-address sa mga ganitong problema po ng mga agency, particularly sa pag-create po ng mga positions at pag-hire ng mga ghost employees. Sumusweldo sila pero wala naman yung actual na tao. So dapat sa automation po natin ma-address po yung mga ganong problema or issues sa gobyerno. Ito naalala ko lang, meron akong specific agency na babanggitin kasi ito inimbestigahan ng Senado, yung pong PSDBM, Procurement Service and Department of Budget and Management. Diba? Under ho ng inyong agency yan. Yung PSDBM na investigahan, diba yan sa Pharmaly controversy, yung bumili ng overpriced na mga pandemic supplies, tapos yung mga textbooks. Anyway, so ito ho ba nasa radar ng right sizing? Kasi ang PSDBM nandyan para mag-procure, hindi ho ba, ng mga items na para daw makamura yung mga government agencies, PSDBM ang magpo-procure para sa kanila bibili yung mga agencies ng gobyerno mas mura. Kaya lang ho, bawat agency ng gobyerno ngayon, may kanya-kanya na silang bids and awards committee, hindi ho ba? May kanya-kanya ng pabidding. So, ilang beses na yung na-point out na hindi na kailangan yung PSDBM. Saka may mga bills sa Senado at Kamara para buwagin na yung PSDBM. At isa pa pala, hindi lang isa ang... sorry po, medyo ano lang. Yes, Choppy po yung bandang huling statement na nabanggit niyo po yung PSDBM. Yeah, PSDBM. Tapos yung pangalawa, sir, yung PITC, Philippine International Trading Corporation. Nasa ilalim naman ito ng DTI. Yun din, pinapoint out. Ba't kailangan pa ito? Meron na tayong, yung trabaho nila, ginagawa na ng DTI at yung pagpopromote supposedly nung ating trade relations, gawain ng Department of Foreign Affairs something. So, yung dalawang agencies ho, kasama ba yan? Nasa radar ba ng right sizing? Well, kasama po sila sa coverage ng National Government Right-Sizing Program. Kung yung tanong niyo po ay kasama ba, ano ba yung gagawin sa mga ahensya na to? Bubawagin ho ba? Kasi subject pa po yan sa malawakang pag-aaral. Kaya lang, titignan po natin dyan, no, yung kahalagahan ng functions and mandates of these agencies, particularly sa PSDBM, no? Yung sa mga supplies po, sa mga operating requirements ng mga agencies, yung mga common use supplies, for example. So PS po yung nagpo-procure niyan for the government. So importante po yung function ng PS. Pero ano ba dapat yung gawin sa PS? Should it be under
the DBM, under ba yan dapat ng particular government agency o dapat buwagin na. yan sa government corporation? Oo. So, yun po yung pag-aaralan sa ilalim ng National Government Right-Sizing Program. Yung PITC, nabanggit nyo rin po, yung Philippine International Trade Corporation, if I remember it correctly, yun yung meaning ng acronym niya. Nabanggit nyo rin po kanina, yung functions yan, meron ng mga gumagawa na ahensya. So, initially, mukhang obsolete na nga yung functions ng PITC. Pero merong mga batas po kasi, merong mga executive issuances, merong mga laws creating these agencies. And we cannot just, abolish or merge these agencies with the other agencies kasi merong batas na nagsasabi na dapat nandyan yung mga ahensya. Sa ilalim po ng ating right-sizing program, magkakaroon na ng kapangyarihan ng Pangulo na mag-abolish, na mag-merge, na mag-create ng mga opisina among other organizational actions. So kung makita po ng committee na kailangan nang i-abolish yung PITC, kailangan palakasin yung PSDBM, i-recommend po natin yan sa Pangulo at mag-i-issue po yung Pangulo ng corresponding executive issuance for that purpose. So yun po yung magsisilbi natin na basehan kung ano po yung gagawin sa mga ahensya po na to, particularly yung dalawang na-mention nyo po, yung PS at yung PITC. So isang tanong na lang, so kung maaprubahan ng panukalang batas na ito, ibibigay sa Pangulo ang kapangyarihan na i-right size ang government agencies, yung buong burokrasya ng gobyerno, sino yung bubuo ng rekomendasyon kung anong agencies, kung alin ang agencies na i-right size? Opo, sa ilalim po ng programa, meron po tayong i-create na Committee on Right-Sizing the Executive Branch. Ito po yung tinatawag natin na CREB, no? Ito po ay kinabibilangan ng Executive Secretary bilang representante po ng Office of the President. Kasama din po dyan yung Secretary of the Department of Budget and Management, yung Secretary po of the National Economic and Development Authority, yung Chairperson po ng Civil Service Commission at yung Director General po ng Anti-Red Tape Authority. Yun po yung position ng Committee on Right-Sizing the Executive Branch na nagagawa ng masusing pag-aaral ng bureaucracia. So hindi naman po unilaterally gagawin nila yan na sila-sila lang. No? Meron pong consultation po tayo na gagawin. Magkoconsulta po tayo sa academe, sa civil service organizations, non-governmental organizations, and of course sa mga agencies covered. So yung recommendation po natin will not be done without basis. So we'll do massive consultations and do thorough study, no, dito po sa mga sektor na to. At yun po yung ating i-recommend sa Pangulo. At gagawin naman po yun through the issuance of the corresponding executive issuances. Yun po yung magiging approval ng Pangulo sa mga recommendation po ng committee. Ayan, with those explanations, information, maraming salamat po sa inyo, Director John Aris Makaspak. Maraming salamat po. Ang kinikilingan, walang pinoprotek.